yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mayroong magandang plano sa kanyang mga anak. Kaya may magandang plano ang Diyos para sa iyo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Ang tanong lang, are we willing to know it? Now, continuing our series, Work Matters. Talagang finding success and meaning in the routines of life. Alam niyo po ba, marami sa atin ngayon nagtatrabaho with all of our might, with all of our zeal, with all of our passion. Talagang todo naman tayo eh. Pero ang pinakamasakit, pagdating ng panahon, pagharap natin sa Panginoon Diyos, sasabihin sa atin, hindi ito yung pinagagawa ko sa iyo. Di ba ang sakit nun? Type nyo bang ganyang buhay? Na at the end of the day, you are full of regrets. Naku, kung kailan matanda na ako, saka naman wala na akong pagkakataong magbago, saka naman wala na akong pagkakataong ayusin, wala na akong pagkakataong magsimula ulit. Do we want that kind of life? Ayaw natin ng regrets, ayaw natin ng ganong klaseng irony sa buhay. Kaya nga, ang ating topic ngayon, at ito na po yung last for our series, is to know God's will and be consecrated. Alamin natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, if we all want to glorify God, si Jesus Christ mismo in His bodily form. Alam mo sabi ni Jesus Christ, I glorify thou me as I have glorified you. Sa John chapter 17 verse 4. For I have accomplished the work that you have entrusted me to do. Panginoon, luwalhatiin po ninyo ako tulad ng pagluwalhati ko sa inyo dahil isinagawa ko yung pinaggagawa nyo sa akin. Di ba? Ang sarap nung inaisip mo. Parang every day of our lives, if God will take and bring us home, can we honestly, confidently say, Lord, thank you. I've done my job. Lord, thank you. I've done the work that you've entrusted me to do. Yung bang katulad ni Paul, sabihin natin, I fought the good fight of faith. Or pagdating natin, Lord, tapos na naman ang buong maghapon, ito na lang ba talaga ang buhay? Gusto natin ganong klaseng buhay? Obviously, ayaw natin yan. Si Jesus Christ did not live long. He lived only for 33 years and yet He was able to accomplish the work. It is finished. Ang sarap, no? Tapos ko, Panginoon Diyos. Tapos ko, aking Ama. And I pray that you and I will have the same kind of condition. Parang, Lord, every day of our life, pagkatapos ng araw ito, matutulog ka, Lord, thank you for you have allowed me to accomplish what I need to do for the day. Yun po ang ating hangad at yun din ang hangad ng Diyos. At ito po ang magandang balita. Alam niyo po ba ang Panginoon Diyos may plano sa atin? Sabi nga sa Jeremiah 29:11, I know the plans that I have for you, declares the Lord. The plans for what? For welfare, para sa iyong ikabubuti. Hindi para sa iyong kasiraan. Kundi ikaw ibigyan ng kinabukasan at pag-asa. Hindi natin paano hawak ang lahat ng bagay, no? At ito pong talatang ito ay ibinigay ni Jeremiah sa mga taga-Israel noong mga panahon na yun ay nawawalan na sila ng pag-asa dahil sila po'y na-exile. No, nung na-exile po sila, Panginoon Diyos, gano'n na to, paano na buhay namin? Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, may plano ako sa inyo. Hindi para sa ikasisira ninyo, hindi para sa ikasasama ninyo, ito'y para sa inyong kinabukasan at pag-asa. And that is the kind of God we have. Yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na mayroong magandang plano sa kanyang mga anak. Kaya may magandang plano ang Diyos para sa iyo. May magandang plano ang Diyos para sa akin. Ang tanong lang, are we willing to know it? Kaya nga sabi ho ng Bible, ito magandang balita, I will instruct you. Si God mismo nagsasabi, I will instruct you and teach you in the way which you should go. I will counsel you with my eye upon you. Now, ang tanong, pag sinabi niya, I will counsel you, I will guide you, I will lead you, are you willing to listen? Handa ka bang makinig? Handa mo ba siyang pakinggan at alamin ang kanyang instruction? Handa mo bang malaman ang kanyang tinig? Kaya sabi ng Bible, my sheep know my voice and they follow me. Tama ba? Kaya are you excited to know that? Gusto mo bang malaman? Yun po ang ating pag-uusapan, kaya huwag kang kukurap at huwag kang pipikit ng tuloy-tuloy. Dahil baka mamiss mo at hindi mo marinig ang kalooban ng Diyos.
Di ba? Bakit po? Now, how to know God's will? Nabasa natin kanina sa Romans chapter 12, 1 to 8, yung ating pong scripture reading. Ang ganda, nagbigay ang Diyos ng panuntunan para malaman natin. Now, ito pong malaking problema sa atin. Sabi ho nila that every choice we make, somehow the choices we make are what we are today. And alam niyo po ba kung gaano karaming choices ginagawa natin taon-taon? About 255,000 choices every day. Noon, ang bait ng Diyos sa atin, kasi ang isip ng tao, the more choices we have, the more freedom we have. Hindi ho yan totoo. Noon po, sabi ng Lord, do not eat the tree of the knowledge of good and evil. Para sabi ng Diyos, your only choice is either you trust me or you decide on your own. Tama? And pinili ng taong magdesisyon on their own. Hindi sila nakinig sa Diyos. They ate the fruit, so they are to decide, they are to discern what is good and what is evil. So tingnan nyo, noon, habang patagal ng panahon, ang tao, gusto pa rin na sarili ng choices, ayaw na sumunod sa paraan ng Diyos. At yan ang nangyayari sa ating panahon ngayon. The more we thought we have freedom, the more we try to make choices, and in those choices, oftentimes, we choose the wrong thing. Oftentimes. Kasi we don't want to trust in God. Kaya nga napaka-importante itong how to know God's will. Paano? Naalala niyo, sabi niya, be consecrated. Kaya mami papaliwanag siya as we unveil in a short while. Sabi niya, if you want to know God's will, you need to consecrate. Anong consecrate? Consecrate the big thing of your life. Ano yung big? Your body, your intellect, and your gifts. Okay ba yan? Say it with me. Body, intellect, and gifts. Okay po? Body, intellect, and gifts. Ano bang ibig sabihin ng consecrate? So when we say our body is dedicated or consecrated to God, our body, our intellect is dedicated or consecrated to God. Our, as in gifts, are dedicated or consecrated to God. Lahat yan, Kanya. Nagkakaintindihan? So, anything that is done away from Him, na kung saan mo kinonsecrate, malayong hindi mo maintindihan ang kalooban ng Diyos. Kaya ito po, every day of our lives when we make decisions, kasi ganyan, tamad na ang tao magdesisyon eh. Ayaw na nila. Alam niyo kung ang ginagawa ng tao, to know the will of God. Remember the word, No. No. You have, sabi sa Ephesians chapter 5, verse, 16. Understand the will of God. Diba? Understand. You have to make a decision. And tao ngayon, ang ginagawa nila, binabasa na lang horoscope. O kaya nagkumakain ng fortune cookies. Ito ang will ni Lord. Ganun na lang. Yung iba ginagawa yung daily bread as their horoscope. Hindi ganun. You have to know, but you have first to consecrate ourselves. Are you following? So, paano yan? Gusto niyo malaman? Okay listen. Gusto niyo malaman Ulitin ko Consecrate your body, consecrate your intellect, consecrate your gifts. Okay? Now, let's start with the body. Body. Tingnan natin. Therefore, I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present. Yung word na present, yung word na dedicate, devote, or consecrate. Nagkakaintindihan? Now, sabi niya, your bodies as a living and holy sacrifice. Now, tigil tayo sandali. Even if you do present your body to the Lord, kung hindi ka nakaranas ng therefore, wala rin yan. Naintindihan? Some people, they love to say, I offer my life or my body to God. Pero, hindi yan katanggap-tanggap by just merely offering your body to God. Kaya some people, they fall into religiosity. Nang magpapaka-religious sila, maggagawin na lahat ng mga religious rituals and rites, hoping that God will accept their offerings. Hindi, kaya tandaan nyo, mayroon mo ng therefore. Ganito yan, you'll never know the will of God unless you experience the therefore. Ano yung therefore? Yung therefore, di ba, may mga nauna siyang pinresent. Now that you have experienced this, you may now present your body. Are you following? Kaya di bali, mapapag-aralan natin yung Romans soon. Hindi pa ngayon. Romans, mapapag-aralan natin. Pero bibigyan ko kayo ng overview a little.
Yung Romans, yung chapters 1 to 11, diniscuss doon. Dito, unless you realize that we are all sinners and there's only one way for us to be forgiven, to be reconciled to God, to be saved. Ano yun? Through Jesus Christ our Lord. Maliban na intindihan natin yon, and we have that relationship with Jesus, and we understand that we now belong into one body of Christ, therefore, are you following now? Kung hindi mo yan naintindihan, parang ganito. Lahat dito, napabalutan tayo ng mga radio waves. Radio waves. Yung radio waves, may mga taglay-taglay na mga mensahe. Ngayon, kung wala kang proper equipment, hindi mo yan maririnig. Naintindihan tayo? Hindi mo yan maririnig. Kailangan magkaroon ko muna ng radio. At mailagay ka sa tamang tuning para marinig mo. Same thing with God. God has a great plan for His people. God has a great plan for His creation. Kaya lang because we are separated from God, nawalan tayo ng proper equipment to hear. Kaya kung hindi tayo buhay, our ears are not alive, our spiritual lives are not alive. So madalit salita, we cannot know the will of God. Kasi we are separate from God. So for the wages of sin is death. We are dead. Are you following? Andiyan pa kayo? Katingnan nyo ha, sabi niyo ganoon, present your bodies as a living sacrifice. Kung patay pa tayo, spiritually, patay pa tayo as a person, ano i-offer mong living sacrifice? Kaya sabi ng Bible, kailangan you're part of the body of Christ. You're part of the family of God. You have the life of Christ in you in order for you to understand the will of God. Kaya maraming tataka, paano mo nalaman? Paano mo nalaman yung kalooban ng Diyos? Paano mo nalaman? Kasi nga, nagkaroon ng buhay Pansinin niyo sa Bible, pag sa Acts, bakit sila bibigyan sila ng direksyon at ng instruction ng Diyos? Si Philip, sumakay ka dyan sa karwahe na yan. Sabi ng Lord, nagtataka sila, paano mo nalaman? Kunyari akong tanong nila sa akin, paano mo nalaman na dapat ka magpastor? Di ba, accountant ka, business, paano mo nalaman? Yun ang mga tanong nila Di ba? Hindi mo maintindihan kung wala kang relasyon sa Diyos. Hindi mo maintindihan, kahit ipaliwanag ko sa iyo, hindi mo maiintindihan hanggat wala kang koneksyon sa Diyos. Until you are alive in the Spirit, kaya nga, therefore, now that you are alive, brethren, this is now for those who are part of Christ, those who are one with Jesus Christ. Therefore, I urge you, brothers and sisters, dahil sa awa ng Diyos, mula ngayon, your body should be given to God, to Jesus alone, as living. Pag sinabi mo living, it's a lively. Hindi yan yung parang patay nga, in-offer mo, sige na, ka nang bahala. Kung ano gusto mo. Lagi na lang ganyan. Wala na akong choice. Ito ba gusto mo pakasama ka, bahala ka. Di ba? Ayaw mo magsabahala ka, basta wala na. Hindi. Pag sinabi mo living, it's a lively thing. It is alive. Excited with enthusiasm. Nakuha nyo? Itong will ng Lord, Lord, I'm giving my life to you with such excitement. Meron kang kasiyahan sa puso. And sabi niya, tingnan nyo, holy. Holy, pag sabi mo, set apart. Hindi ito maipagkakalob kahit kanino. Sabi niya, and acceptable to God. Sisiguraduhin mo, tanggap ng Diyos. Hindi yung basta-basta offering lang. Kaya sabi nga ng Lord sa Malakay, mag-o-offer pa kayo ng bulag na oxen, mag-o-offer. Ngayon, ganun din, kung tayo magtatrabaho, kapag tayo nag-offer sa Diyos, yung bang trabaho mo talagang katanggap-tanggap sa isang hari, katanggap-tanggap sa isang hari ng mga hari. Pag-isipan natin. Doon pa lang, maintindihan mo, dahil ito'y pagsamba sa Diyos. Kaya kung gusto niyo malaman ang will ng Diyos sa ating trabaho, una sa lahat, tanungin mo sarili natin, kung itong katawan na to, itong energy ko, bigay sa Diyos, ito ba'y isang offering talaga sa Diyos? Did I consecrate this body to God? Yung lakas ko, yung energy ko, para sa Diyos. Kasi sabi ni Jesus, huwag kang magtatrabaho para sa mga pagkain lamang na masisira. Pagtrabahuhan mo, which endures to eternal life.
which the Son of Man will give to you. Ibibigay niya sa'yo yung trabaho that will lead to eternal life. Siya nagbibigay nun, hindi natin hinuhanap yun. Binibigay niya, tatanggapin natin. Sabi niya, for on Him the Father God set His seal. So, ano dapat namin gawin? Sabi nga ng mga audience, si Jesus Christ, nagsasalta siya. So, ano namin gawin? Kasi lahat kami nagtatrabaho para sa kakainin namin eh. Tanongin mo, ba't ka nagtatrabaho? Para kumita ng pera. Bakit nga? Para may pabili ng pagkain. Bakit? Para matindi malakas. Bakit nga? Para makapagtrabaho. Bakit nga? Para may pagkain. Di ba, puro kain lang? Hanggang sa pagtanda mo, hindi ka na makakain. Bawal yan, bawal yan, bawal. Puro bawal! Di ba? Parang, kaya sabi ng Lord, ito. Gawin mo yung trabaho ng Diyos. Anong trabaho ng Diyos? Jesus said, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Ano ibig sabihin nun? When you offer your body to Jesus, pagtitiwalaan mo yung desisyon ng Diyos, hindi yung desisyon mo. Pagtitiwalaan mo yung paraan ng Diyos, hindi yung sarili nating paraan. That this body is not for my pleasure, but for God's glory. Kaya pag nagtatrabaho ako at gusto malaman ng kalooban ng Diyos, magre-resign ba ako? Huwag ka mag-resign na ako. Hindi, teka. Tanungin mo sarili mo, ito bang trabaho na to? Yung energy ko, nagbibigay glory sa Diyos? If I am consecrating my life to Jesus, if you want to know the will of God, now that this body belongs to the Lord, hindi na tinatanong, nakakasaya ba sa akin to? Hindi, tanong, nakakasaya ba sa Diyos? God wants you and I to be involved. Hindi yung gusto ko lang ng intention mo, pangarap mo, hindi yon. Your body. Hindi yung mansin, hindi spiritual life, your body. Tandaan natin your body and our bodies are owned by the Lord. Tingnan niyo po sabi ng Lord, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Sabi niya, you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Katanungin mo, yung trabaho na to, is this work glorifying to God? Na inuubos ko yung energy sa trabaho na to? Di ba? Ito bang work na to will make orders out of chaos? Kasi yun ang design ng Diyos sa atin eh. We are created in the image of God. So, we create order. Or we create parang from chaos to ayos. Nagkakaintindihan? Yan ang gusto ng Diyos. Kaya kung itong trabaho na to hindi nakakaayos sa buhay ng ibang tao, wag mong ubusin energy mo dyan. Tama? Hindi yan will ni Lord. Ang pinaka-sinasabi ng Diyos sa atin, whenever we consecrate our bodies to the Lord, ang sabi niya, it is like saying, I've been crucified with Christ, it is no longer I who live. Hindi na tungkol sa akin. Hindi na yung komportable sa katawan ko. Kasi kung wala ako, hindi ako komportable, hindi ako masaya, hindi will ni Lord yan. Hindi totoo yan. Minsan, hindi komportable. But the moment you sense that this is the calling of God, relax ka lang. Because this body belongs to Him. Naintindihan po? Andiyan pa kayo? Pakisabi sa katabi, huy, magising ka na. Kasi yung body mo, yung energy mo, bigay mo kay God. Di ba? You relax, you bring yourself, you honor God. You want to know the will of God? Consecrate your body. Remind yourself, itong katawan na to hindi akin. And in my bodily form, I commit my life to do your will, O God. You walk with God. You talk with God moment by moment in our bodily form. Bakit? Because our body communicates with God. Number 2, consecrate our intellect. Intellect. Sabi nga, intellect. Now, tingnan niyo po. Do not be conformed to this world. Sabi niya, and do not be conformed to this world. Kasi lahat tayo are already conforming into this world. Whether we like it or not, parang sanay na tayo nagko-conform sa world kasi pinalaki na tayo sa ganito eh. We are exposed to this kind of world, kaya we easily get parang pressured na makinig sa sinasabi ng mundo. Sabi niya, but be transformed. Ibig sabihin, dapat ito yung maging resulta sa iyo. Para ma-transform ka, hindi ito parang gagawin mo, ito yung epekto ng alin? Ng gagawin mo by the renewing of your mind. As you renew your mind, you will be transformed. Nasusundan po. Ulitin ko yung transformation, resulta yon ng ating renewal of mind. Yung pagbabago ng isip. Hindi siya parang magbabago na ako, decision ko, magbabago ako. Hindi yun mangyayari until you renew your mind. Kasi our mind will dictate our action.
Nandiyan pa kayo? Tapos yung action natin will become a habit. And the habit will become our character. And our character will become our destiny. Kaya dapat ingatan natin yung iniisip natin. So we need to renew our mind. So anong ibig sabihin nun? Ganito yan, para tayo maintindihan. If we have consecrated our body to the Lord, and we have consecrated our mind to the Lord, ano sinasabi natin? We are saying to the Lord, you are our master. Ikaw ang aming Panginoon. Nasusundan po. Sinasabi na sa Diyos, Panginoon, ikaw po ang aming Panginoon. So kung siya yung ating Panginoon, ano sinasabi ni Jesus? Listen to this. Sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Andiyan pa kayo? Hello? Kasi ang daming ganyan ngayon. Ay, si Jesus, Panginoon ko talaga yan. Panginoong Jesus, di ba? Iba, Papa Jesus, di ba? Papa John. Parang pizza na eh. Napakinggan niyo mabuti. Pag sinabi mong Lord, ang sabi ng Lord, huwag mong tawagin ng Lord, and you do not do what I say. Pag sinabi mong, ako Lord mo, at least you know what I'm saying, and you're doing what I told you to do. Tama ba? Gagawin mo yung, alam mo yung sinasabi ko, at ginagawa mo yung sinasabi ko. Pero kung hindi, huwag mo na akong tawaging Lord. Kaya marami, ang sipag-sipag para sa Lord, hindi naman yun ang pinagagawa sa kanila. Kaya sabi nga ni Lord, in the last days, many will come to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Did we not perform miracles in your name? Ang sabi ni Jesus, pwede ba? Hindi nga kita kilala eh. Lumayo-layo ka nga sa akin. Diba ko lang, lumayo ka nga sa akin. Diba, hindi mo kita kilala eh. Ano ka ba? Yun ang sasabi. Parang, hindi ako kilala ni Lord. Kasi nga, only those who do the will of my Father. Kaya alamin mo, ano sinasabi ng Lord. So, ano sinasabi ng Lord? Alam nyo, kung gusto nyo ma-renew yung mind, paano ba tayo natututo mag-isip? Paano ba na-form yung isip natin? Paano na-form yan? Pag-isipan nyo. Ano binabasa natin? Ano pinakikinggan natin? Tama ba? Ano ang ating mga pinanonood? You see, what we feed our mind, it affects our action. Naintindihan? Kasi sabi ng Lord, bantayan mo. Kaya nga sabi ni Lord, tinan mo, all scripture is inspired by God. Profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be equipped for every good work. Kung tayo anak ng Diyos, we want to do what is right before God, alam natin yung will ng Diyos, meditate on His Word. Meditate on His Word. Sino sa inyo gusto maging masaya? Honest, yung maging masaya. Good. Yung mga hindi nagtaas ang kamay, gusto yung maging malungkot. Gusto natin maging masaya. Tingnan nyo blessed. Alam niya, anong saya na isang taong di lumalakad sa mga payo na masasama, ni hindi tumatayo sa daanan na masasama, ni hindi umuupo sa daanan ng mga manlilibak. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin sa una, naglalakad lang kasama. Tapos ngayon, na-enjoy niya na. Tumayo na sila. Nag-uusap sila, kwentuhan. Nag-enjoy na sila. Mamaya, inupuan na. Napansin niyo ba yung kwento niya? Parang, patindi ng patindi ah. Sabi niya, pinagpala yung hindi ganyan. Kunit ang kanyang kasiyahan ay ang kalooban ng Diyos, ang pinag-uutos ng Diyos, at sa kanyang pinag-uutos, lagi niya itong pinag-iisipan, minemeditate, araw at gabi. Now, tingnan nyo, sabi nga, ano epekto niyan? Para siyang punong nakatanim sa tabi ng batisan at nagbubunga sa tamang panahon at ang kanyang dahon mayabong, hindi basta naglaalagas. At ano man ang gawin niya, nagtatagumpay. Ang tagumpay, ano ibig sabihin niya? Hindi lang nag-prosper na yumaman, hindi. Yun lang masaya ka. Sa merong kang konting meron ka, matagumpay ka na nun. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, para lalo natin ma-experience yan, feed our mind. This book of the law shall not what? Depart from your mouth. Ibig sabihin, out of the abundance of the heart. Punong-puno yung puso mo, yun ang lumalabas sa bibig. Yun ang lagi mong kinikwento. Yun ang lagi lumalabas. Every time sasalita ka lalabas. And sabi gano'n, and you shall meditate on it day and night. Pinag-iisipan mo. Araw hanggang gabi, pinag-iisipan, paano ba ginagawa yan? So that you may be careful to do according to all that is written in it. Look at the effect. Ikaw ay sasagana, at ikaw ay magtatagumpay. Di ba yun naman ang gusto natin? Ang problema, hindi natin dinedicate o kinonsecrate yung isip sa Diyos eh. Kaya hindi natin ang kalooban ng Diyos. Now, ito pong maganda. Let's continue sa Romans. Balikan natin Romans. Sino nyo ha?
For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more of himself, highly of himself, than he ought to think, but to think as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Ano sinasabi ng Diyos dito? Remember? Transform your mind. Bakit? Tingnan nyo ha. For just as we have many parts in one body, and all the body's parts do not have the same function, so we who are many are as one body in Christ and individually parts of one another. Ano sinasabi ng Lord? Do not think highly of yourself. Hindi ikaw ang sentro ng mundo. Yan ang sinasabi ng Diyos. Hindi ka individualistic. Hindi lang sarili ang iniisip natin. Sabi niya, we ought to think, based on the grace given to us by God, that we are all part of one body. Kasi ang utak natin ganito, wala akong pakialam sa kanila, basta ako lang to. Wala akong pakialam sa sabihin nila, wala akong pakialam sa katawan ni Kristo, wala akong pakialam. No! Now that you have given your body to Jesus, that body belongs to the body of Christ. You are not of your own. We are not of our own. We belong to Jesus. So whenever we make decision, hindi lang sariling iniisip natin. Kaya sabi ni Paul, yung pampagkain na yan, mabuti, masama. Ang tanong, yan ba'y makakastumble sa iba o hindi? Yun ang tanong. Nakuha natin? Kasi nga, katawan na tayo eh. We are not to hurt each other. We belong into one body. Kaya wala nang inggitan. Hindi na to kompetisyon. Oy, mas magaling ako sa kanya. Hindi ganon. Ang utak natin, hindi. I belong to the body. We are here to serve one another. Hindi na yung sarili ko iniisip. Yun ang utak. I know how to submit to one another because I belong into one body. That's the grace of God. Kaya anong utak natin ngayon? We need to submit. We need to submit. Si God may binigay siyang leadership, we need to submit. We are to consecrate our gift. Now, tandaan natin ha, tingnan nyo, for we are many, are one body in Christ. The moment we belong to Jesus, lahat tayo part na ng body ni Christ. And individually parts of one another. So sabihin mo sa katabi mo, magkaisa na tayo ha? Magkaisa na tayo. Tingnan mo yung katabi mo, kaya huwag ka matulog basta-basta. Tulog mo, tulog ko din. Kasi magkaisan tayo eh. Tingnan nyo, however, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to use them properly. Kung prophecy, in proportion to one's faith. Para mabilis na lang. Ano ibig sabihin ng prophecy? It is declaring the message of God. Either foretelling, yung kasalukuyang nangyayari, or foretelling. Di ba? Kasi may sinasabi ang Diyos in advance eh. Now, so if service, in a service. So paglilingkod, sa paglilingkod mo. Sa mga nagtuturo, sa kanyang pagtuturo. Sa kanyang mga naghihikayat, sa kanyang paghihikayat. O sa pagpapataas ng moral. Ganyan. Or sa mga nagbibigay, maging mapagbigay lalo. Kasi may mga iba na nahihiya. Mapagbigay sa gusto lang tumulong, pero nakakaya baka akala nila nang iinsulto ako. Hindi, sabi niya, gawin mo with liberality. Di ba? At sa mga nangmumuno, sa mga sipagan mo kung may gift ka sa leadership. Sa maawa, maging masaya ka. Hindi naman parang, kawawa ka naman, lagi ka nalang nalulungkot. Gawin mo na may kasiyahan. Nakuha niyo sabihin? Sabi niya, para sasabi ng Diyos, lahat tayo may gift. In fact, sa Corinthians, nung didiscuss din ni Paul about the gifts, ito sabi niya, each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Kung tayo sa Panginoon Diyos, may spiritual gifts. Ba't hindi natin madiscover? Kasi nga we have not consecrated our body, hindi natin in-involve. Kaya kasi pag na-involve natin, malalaman natin. Kasi may magsasabi sa atin, alam mo, gifted ka sa ganito. Alam mo, gifted ka sa D-group pa lang. Sabi, alam mo, gifted ka dito. Naobserbahan ka namin, gifted ka dito. Nakuha ninyo? Ito pa. Kaya sabi niya, for the common good, lahat yan meron. Kaya if you belong to Jesus, you have a gift. You have a spiritual gift from the Lord. Kaya ibigay mo yan sa Diyos. Now, but one of the same Spirit works all these things, distributing to each one individually, just as He wills. Bigay ni God dyan. Ibigay ni God dyan. Iba yan sa talent. Yung talent, yung talagang natural born, given talent sa iyan. Ito spiritual gifts. Kunyari, pwede ka may talent na pagkanta, but you are not spiritually gifted to lead worship. Magkaiba yun. Nakuha niya yung sabihin, kaya kaalamin mo yun, saan ka nilalagay ng Diyos? Now look at this. And if one member suffers, all the members suffer with it. If one member is honored, all the members rejoice with it. Everybody's involved. Now you are Christ's body and individually members of it. Wala nang kompetisyon, wala nang inggitan. If we are not serving one another, baka hindi mo pa kinonsecrate yung katawan mo kay Lord, hindi mo pa kinonsecrate yung gift mo kay God. Kaya I challenge you, huwag tayong parang, minsan, attend lang tayong Bible study, attend lang tayong service, expecting a blessing from the Lord. No! Be a blessing to others.
Consecrate your gift to God. Importante yan pa din sa ating trabaho, understand that we have a gift from the Lord. Now, pag-isipan nyo mabuti. Nakita nyo ba ito? Ano? Laban, bawi. Kasi, di ba, ibibigay mo sa Diyos eh. Pag binigay sa'yo ng Diyos, para makita mo umaangat ka sa buhay, nag-grow ka, then understand your stair of call. Ano stair of call? O ano? Laban? Bawi. Yan, spiritual gifts. Understand your spiritual gifts. Alamin mo, ano bang gift ko sa Diyos na spiritual? For example, hindi ko alam na gifted ako sa preaching. Hindi ko alam yun. Kasi hindi na, mahihain ako. Ayoko mag-preach. Kung personalidad lang, naku po, gusto ko mag-isa. Ayoko may kausap na tao. Mas gusto ko nasa kwarto lang ako. Mag-isa. Pero, dito ako nilagay, kaya alam kong gift ng Diyos eh. Kahit minsan sama ng pakiramdam ko, pag ginawa ko na, lumalakas ako. Kasi galing sa Diyos yun eh. Naku po. Sunod, dito pa. Diba? Ano ang letter? Your talents. Gamitin mo yung mga talents mo sa Diyos. Diba? Anong talent mo? Now, hindi lang yun. Aside from your talent, understand your aspiration. Kasi bawat isa sa atin, meron tayong burden eh. May passion tayo. Kunyari, gift natin, passionate tayo sa mga mahihirap. Then use our gift for the mahihirap. Use our talent sa mga mahihirap. Nakuha natin? Ngayon, huwag mong husgahan yung iba na walang passion doon. May mga tao na iba ang passion nila. Diba? Pero hanapin natin, basta anything that will bless people. Now ano pa? Siyempre, meron kang influence. Yung influence, hindi sinasadya yan eh. All of us, we have influence, whether we like it or not. Our sphere of influence. Sa kapitbahay, ikaw lang may influence dyan. Sa trabaho mo, ikaw lang may influence dyan. Sa mga classmates mo, always align it to the very mission of God. To go and make disciples of all nations. And finally, ano sasabi ng Diyos sa atin? Understand our realities. Diba? Our realities. Kasi may mga realities sa atin na hindi natin pwedeng baguhin. Anong realities na yan? Experience. Your experiences is very unique for you. Hindi lang pati yung personalidad mo, unique for you. Those are your realities. Gamitin mo yung for the Lord. Kaya nga sabi ng Lord, tinan mo ha, napaka-importante sabi ng Lord dito, na paalala niya. Sabi niya, were you called while a slave? Yan ang reality mo eh. Do not worry about it. Gamitin mo yung reality na magkinagisnan mo. But if you are able also to become free, rather do that. Kung ano man yung kinagisnan mo, do that. Use it for God's glory. That's your reality. Ang mahalaga, we offer everything to God. Nagkakaintindihan tayo. So ngayon po, sa pagkakataon to, tayo pong lahat ay yumuko sandali. Panginoong Diyos, salamat sa kaligtasang ipinagkaloob niyo sa akin. At dahil sa kaligtasang ito, mula ngayon, itong katawan na ito po ang aking isip, ito po ang aking mga kaloob. Habang binubunyag niyo ito sa akin, Lord, inaalay ko po lahat ito sa inyo. Tulungan niyo po ng bawat sandali ng buhay ko ay para sa iyo lamang. Bawat desisyon na aking pipiliin ay lagi ang kalooban ninyo at kalwalatian ninyo ang aming pipiliin. Hindi ang sarili naming kagustuhan. May mga pagkakataon na magtatalo ang aming isip. Paano na ang kinabukasan namin? Paano na kung susundin namin to? Paano na? Pero Lord, sa iyo na namin pinagkakatiwalang buhay namin sa inyo. Sa inyo namin binibigay ang buhay namin, ang katawan namin. At kung itong katawan na to'y inyo, alam namin kayo rin magkakalob ng lahat ng kakailanganin nito. Pangailangan nitong damit, pangailangan nitong pagkain, pangailangan nito, Panginoon Diyos, na kapahingahan. Alam namin, kayo magkakalob nito dahil inyo na to. Panginoon, maging sa aming kaisipan, lahat ng aming kakailanganin, sa aming mga desisyon, sa mga kaunawaan, sa katalinuhan, salamat na inyo na to. So I pray, tulungan niyo po kami that we will, Lord, really meditate on your word day and night. That we will really feed our mind with the things that will honor and glorify you. At yung kaloob naman, Panginoon Diyos, help us to discover our gifts. The gift that you have given us. And allow us to be willing, Father God, to listen sa mga tao sa paligid namin para malaman namin ano yung kaloob namin. And while serving others, tulungan yung makita namin yung kalooban ninyo. At Panginoon Diyos, salamat po. Na tinatanggap nyo ang alay na ito, hindi dahil kami mababait. Hindi dahil hinanda namin ito pa sa inyo.
kundi una sa lahat, ibinigay ninyo si Jesus Christ sa amin. At dahil sa kaligtasang aming naranasan, itong buhay na ito ay maging katanggap-tanggap na sa iyo. At Panginoon Diyos, we thank you that we're offering this, Father God, para matuwa kayo sa amin, kundi dahil natutuwa na kayo sa amin, dahil kay Jesus. Kaya naman, Panginoon Diyos, sa bawat oras, sa bawat sandali, gusto lang namin gugulin ito para sa inyo. And allow us, Father God, to always walk with you, seeking your will, seeking your desires, seeking your direction. Panginoon, na makita namin ang kadakilaan ninyo sa bawat hakbangin ng aming buhay. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po. At Panginoon, sa bawat isa naman sa amin na narito, dalangin ko po aming Ama, na kami dito hindi lamang po para magkaroon ng ritual na ginagawa sa tuwing linggo na magsasamba, kundi dalangin ko, Panginoon Diyos, na patuloy niyo pong kaugnayin ng bawat isa. Dahil alam namin walang aksidente sa inyo. So I pray, Father God, na anumang binhi ng tinanim ninyo ay magbunga sa tamang panahon. At tunay ito, Panginoon Diyos, ay makaranas ng totoong buhay na masagana na galing sa inyo. Salamat po aming Ama sa iyong pagmamahal at kabutihan. Sa iyo po namin ibinibigay lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus, at ang pagpapala ninyo sa bawat pamilyang aming nire-represent ay inyo pong igawad. Salamat po. Sa lahat po, Panginoon Diyos, sa iyo lamang ang papuri. Amen. Amen. At amen. God bless.